Ang unang pagsaksi ay nangyari sa isang nakapapasong Martes ng hapon sa gitna ng Hulyo, noong ang araw ay mababa at mabigat sa tuyong mga burol ng São Bento do Campo. Si Maria Torres, isang payat na babae sa kaniyang 40 taong gulang, na may magaspang na mga kamay at balat na sunog sa araw, ay pauwi galing sa balon, may bit-bit na 2 mabibigat na timba ng tubig na balanse sa kanyang mga kamay, isang galaw na gamay na niya matapos ang libo-libong paglalakbay doon. Tahimik ang daan, umiikot ang alikabok sa kanyang mga sandalyas sa bawat hakbang, at ang mga kuliglig ay umaawit ng kanilang walang katapusang kanta sa mga puno. Pagkatapos ay nakita niya ito. Napatigil siya sa gitna ng hakbang, nabitin ang kanyang hininga, bahagyang tumagilid ang mga timba, tumalsik ang tubig sa kanyang palda. Naroon, sa gitna ng pulang tuyong lupa, may mga bakas, malalaki, bilugan at perpektong hulma. Ang laki pa lang nito ay nagpadama na ng kaba sa kanya. Pero ang lalim, linaw at lakas ng mga bakas ang siyang nagpasikip sa kanyang dibdib. Maingat siyang lumapit, saka lumuhod, pansamantalang nakalimutan ang tubig. Inilapit niya ang kanyang kamay sa bakas, ngunit hindi naglakas loob na hawakan ito. Halos kasinlaki ito ng kanyang bisig. Hindi na niya kailangang hulaan, hindi ito bakas ng aso o puma o ligaw na hayop sa bukid. Bakas ito ng paa ng leon bago pa malalim. Imposible. Dito mismo sa gitna ng kanilang baryo, isang lugar na kilala lang sa mga baka, manok at paminsan-minsang nakaliligaw na anteater, mahina ang kanyang tinig, tila dasal o babala. Mga leon, bulong niya, hindi makapaniwala sa sariling sinabi. Binitawan niya ang 2 timba. Tumalsik ang tubig sa kanyang mga paa, tapos ay tumakbo siya, mabilis ang tibok ng puso, at ang kanyang palda ay lumilipad sa likuran niya gaya ng watawat sa gitna ng bagyo. Tumakbo siyang pauwi, hindi na lumingon pa, na parabang ang mga bakas ay biglang babangon at hahabulin siya. May mga leon dito, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, na parabang sa paulit-ulit na pagsabi ay makahahabol ang kanyang isipan sa nakita ng kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, kumalat ang balita sa buong baryo gaya ng tuyong damo na nasunugan sa ihip ng hangin. Ang São Bento do Campo, isang tahimik na baryo sa loob ng Minas Gerais na binubuo lang ng 40 pamilya, ay hindi pa nakaranas ng ganitong kaguluhan sa loob ng ilang dekada. Sa loob ng ilang oras, walang tigil ang mga tawag sa telepono, sunod-sunod ang mga mensahe sa WhatsApp, at nagsitakbuhan ang mga kapitbahay sa bawat bahay dala ang balita. Kumalat ang mga tsismis gaya ng ligaw na baging, may mga nagsabing nakarinig sila ng alulong, ang iba'y nanumpang may aninong gumalaw sa bakuran ng paaralan. Nagsimula ang takot. Walang makapaniwala pero lahat ay naniwala dahil ang mga leon, tunay, mailap, mabangis, ay matagal nang wala sa Brazil ng higit 1 siglo. Ang huling naitalang ulat ay noong panahon pa ng mga kolonyal, bago pa man umabot sa lugar na iyon ang mga kalsadang aspalto o mga kawad ng kuryente. At ngayon, kung paano man, bumalik sila. At ang tanong sa labi ng lahat ay iisa. Saan sila nanggaling? At bakit ngayon? Makaraan ng 2 araw, bago pa magbukang liwayway ng isang mahamog na Huwebes ng umaga, si Marco Herrera, isang 67 taong gulang na magsasaka na may batik-batik na mga kamay at likod na kasintuwid ng bakod na kanyang inaayos, ay nagpapako ng bagong poste sa hangganan ng kanyang lupa. Doon na siya lumaki at tumanda. Mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Elena, 15 taon na ang nakalilipas, at bihirang pinakikinggan ang mga tsismis sa baryo. Pero nang umagang iyon, kakaiba ang hangin, mabigat, parang may kuryente sa paligid. At doon niya ito narinig, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Hindi ito ang karaniwang ungol ng baka o tahol ng ligaw na aso. Hindi, ito'y mas malalim, mas paos at makapangyarihan.
isang alulong na kumalabog sa mga puno na tila kulog. Mula ito sa kagubatan sa gilid ng kanyang lupain sa parehong gubat na lagi niyang inakalang hangganan, kanlungan at pader ng nakaraan at kasalukuyan. Pero sa pagkakataong iyon, may gumising sa kanyang kalooban, isang bagay na sinauna, isang alaala. Ang Ginoong Marco, nagulat siya sa biglang sigaw. Lumingon siya at nakita si Andres, ang kanyang batang kapitbahay, tumatakbo sa daan, hingal na hingal, basang-basa ng pawis ang kamiseta at may dalang dalawang bag na puno ng gamit. Maputla ang mukha nito sa takot. Kailangan niyong umalis, sabi ni Andres sa pagitan ng mga hingal. Nandoon sila, ang mga leon, nakikita sila gabi-gabi nitong linggo. Naglilikasan na ang mga tao, lahat ay ina-evacuate. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang martilyo. Tiningnan niya ang binata dahil sa kanyang paningin, bata pa rin si Andres at bahagyang tumagilid ang ulo, may katahimikang tila hindi naaapektuhan ng pagmamadali. Evacuate papunta saan? Tanong niya paos, ngunit kalmado ang tinig. Sa syudad, nagbukas ng pansamantalang kanlungan ang opisina ng alkalde sa paaralang pampubliko. Lahat ay doon inililipat. Sumama kayo, Ginoong Marco, delikado dito. Bahagyang sumimangot ang matanda. Pagkatapos, wala nang sinabi pa, bumalik siya sa kanyang ginagawa at muling ipinukpok ang martilyo sa kawad na may tinik. Mabagal at matatag ang bawat hampas na parang walang nangyaring pag-uusap. Andres, mahinahon niyang sabi, "Anak, dito ako isinilang, dito rin isinilang ang ama ko at ang lolo ko bago siya. Hindi ko iiwan ang lupang ito, hindi dahil sa mga leon, hindi para sa kahit ano. Pero Ginoong Marco, baka atakihin kayo, mababangi silang hayop." Pilit ni Andres, halos sumisigaw. Muling tumigil si Marco. Sa pagkakataong ito, hinarap niya ang binata at tinitigan sa mata. Walang galit sa kanyang mukha, kundi ang tahimik na katiyakan na likha ng isang buhay na malapit sa lupa. "Ikaw, Andres, ilang taon ka na ba?" tanong niya. 28 po, sagot ng binata, litong-lito. Dahan-dahang tumango si Marco, "Kaya hindi mo naabutan, pero ako naaalala ko at marahil panahon na para marinig mo ang kwento." Sa loob ng susunod na 48 oras, binalot ng isang kakaibang katahimikan ang São Bento do Campo. Ang dating masiglang baryo, puno ng tilaok ng mga manok at halakhakan ng mga bata, ay naging bayan ng multo. Ang mga pinto'y isinara, ang mga bintana'y pinakakbayan. Iniwan ng mga traktora sa gitna ng anihan, dinala sa syudad ang mga aso. Tanging ang mga poste ng ilaw na dekuryente ang nanatili, kumikislap sa hangin na parang mga tahimik na bantay ng isang lugar na tila nakalimot huminga. Agad na kumilos ang mga autoridad. Tinawag ang pulis pangkalikasan. Nagpadala ang IBEMA, ang pambansang ahensya para sa proteksyon ng mga hayop sa kagubatan, ng mga team na may dalang pampatulog at mga kulungang pambihag. Dinala sa pamamagitan ng helikopter ang mga veterinaryo mula Belo Horizonte, mga eksperto sa malalaking pusa. Iisa ang tanong nilang lahat, paano ito nangyari? Walang may sagot. Lahat ay sang-ayon, isa itong pangyayaring hindi pa kailanman naranasan. Wala ni isang sinanay para sa ganitong sitwasyon ni kahit nakaisip nito. Sa isang lupain kung saan matagal nang nawala ang mga leon, ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbabalik nila ay nagpagulat kahit sa pinakabeteranong eksperto. Paano ito posible? Paano nakarating ang 3 ganap na adultong leon, matitikas at malulusog, sa kalagitnaan ng Minas Gerais, sa isang tahimik na baryo na napakalayo sa anumang kilalang reserba o zoo? Umuusbong ang mga hinuha sa magulong silid-pulong sa munisipyo kung saan nagsama-sama ang mga lokal na opisyal, eksperto sa kalikasan at mga tauhang pang-emerhensya upang pag-usapan ang krisis. Makapal ang tensyon sa ere, parang kuryente. Malamang ay tumakas sila mula sa isang pribadong zoo o palabas ng sirko, sabi ni doktor.
Tomas Ortega, isang matangkad at matalas tumingin na biologist na may dekada-dekadang karanasan sa larangan at dalubhasa sa malalaking pusa. Nakatayo siya sa harapan, tinuturo ang satellite map na nakaproject sa dingding. May mga kaso na mga pasilidad na nag-ooperate ng walang tamang lisensya. Kung naging agresibo o mahirap kontrolin ng mga hayop, maaring palihim silang pinakawalan ng may-ari para makaiwas sa multa o kaso. Isa pang posibilidad ang lumitaw, mas nakakabahala. Maaring iligal silang inalagaan bilang mga alagang hayop, patuloy ni Doktor. Ortega, mahinahon pero seryoso ang tinig. May mga naitala na tayong ganyan noon. Binibili ng mga tao ang mga cub habang maliit pa kayang alagaan, pero hindi nila naiintindihan o tinatanggap na balang araw ay magiging mabangis at territorial ang mga ito. Kapag lumaki at hindi na makontrol, nagpapanik ang mga may-ari, pinapakawalan nila, nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Pero kahit alin sa dalawang teorya, walang nakapagpaliwanag kung paanong hindi agad natuklasan ng mga leon o kung paano sila nakarating sa São Bento nang sama-sama, malulusog at hindi man lang umatake ng alagang hayop o tao. Ngunit wala ng oras para sa diskusyon, ang prioridad ay kaligtasan. Nagtaas ng kamay si Padre Esteban. Isa siyang matangkad na lalaki na may mahinang tinig at matang puno ng karunungan at 3 dekada nang naglilingkod sa komunidad. Yumuko siya, magkasalubong ang mga kamay. Paano si Marco Herrera? Tanong niya ng tahimik. Nandun pa rin siya sa lupa niya, tumangging lumikas. Maraming ulo ang napalingon, muling nagbulungan ng mga tao. Kilala si Marco sa buong rehiyon, respetado, matigas ang loob at tahimik. Isang lalaking ilang taon nang namumuhay mag-isa, bihira ng magsimba, pero laging mabait sa kapwa at tapat sa kanyang bukid. Kukunin natin siya, sabi ng tenyente ng pulisya, matatag ang tinig. Kung kinakailangan, gigamitin natin ang puwersa, hindi pwedeng may sibilyang naiwan sa lugar na idineklarang mapanganib dahil sa mabangis na hayop. Pero nang dumating ang mga autoridad sa bukirin ni Marco ng hapon ding iyon, nakita nilang nakalock ang gate, mahigpit ang pagkakakadena at may nakapaskil na karatula sa poste. Isinulat ito sa kamay, simple ngunit malinaw. Wala akong panganib, hindi ko kailangang sagipin. Pakiusap, hayaan niyo ako. Lumapit si Dr. Ortega kasama ang mga opisyal at isang tagasalin at tinawag siya mula sa labas ng bakuran. Malakas ang tinig upang marinig sa malawak na bakuran. Ginoong Herrera, pakiusap, makinig kayo. Delikado ito, mababangis silang hayop. Mga apex predator, maaari kayong masaktan. Mula sa aninong bahagi ng lumang bahay, narinig ang isang kalmadong tinig. Nakaupo si Marco sa duyang silya, tuwid ang likod, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Doktor, sagot niya, hindi nilakasan ng tinig. Alam ko ng eksakto kung ano sila. At mas mahalaga, alam din nila kung sino ako. At doon niya isinalaysay ang nangyari. Hapon noon ng Huwebes, mainit at walang hangin, yung klase ng araw na parang humahaba ang oras. Tahimik lang si Marco, gaya ng madalas niyang gawin, pinapanood ang paggalaw ng ulap sa papawirin. Amoy lupa at ulan ang hangin. Nasa malalim siyang pag-iisip, isang uri ng katahimikang naiintindihan lang ng mga taong matagal nang nag-iisa. Doon niya ito nakita, isang kisap ng paggalaw sa gilid ng kagubatan. Sa una, tila gintong liwanag lang na dumudulas sa pagitan ng mga puno. Tapos isa pa at isa pa. 3 hugis, mga makinis, makapangyarihan, hindi maaaring magkamali, ang lumitaw mula sa makapal na gubat na tila mga multong nagbalik sa tahanan. Ang paraan ng kanilang paglakad, taas noo, gumagalaw ang kalamnan sa ilalim ng ginintuang balahibo ay nagsabing sila'y may kumpiyansa at karapatang mamuno.
Hindi sila sumisilip gaya ng mga hayop na hindi tiyak kung saan sila naroroon. Lumalakad sila na para bang sila ang may-ari ng lugar. Dalawa ay mga lalaki, ang kanilang makakapal na leon na buhok ay humahampas sa hangin at ang isa sa kanila ay may hibla ng kulay pilak, parang yelo sa ilalim ng araw. Ang pangatlo ay babae, elegante, alerto. Sabay-sabay silang naglakad sa iisang linya, sinusundan ang daang tuwid na patungo sa bakuran ni Marco, isang lupang hindi nila kailanman nakalimutan. Nanatili si Marco sa kanyang kinaroroonan. Hindi siya kumuha ng sandata, hindi siya sumigaw, ni hindi siya tumayo mula sa kanyang silya. Sa halip, dahan-dahan niyang sinipsip ang kanyang kape, ang mga matay nakatitig sa 3 leon na ngayon ay tumatawid sa lugar kung saan dating nagsasampay ang kanyang asawa ng mga labada at kung saan dati natutulog sa araw ang kanyang matandang aso. Nang makarating ang mga leon sa kalbong bahagi sa likod ng bahay, sila'y huminto. 20 metro mula sa balkonahe, ang pinakamatandang lalaki ay lumapit ng 2 hakbang. Ang ginintuang mga mata nito ay tumitig kay Marco, isang titig na tila lumampas sa pagitan ng mga uri. Ilang minutong mahaba ang lumipas. Walang gumalaw, isa yung sandaling parang nakabitin sa panahon, sinauna at sagrado. At pagkatapos, isang bagay na di pangkaraniwan ang nangyari. Ang leon, ang dambuhalang nilalang na ito na dapat sanay puno ng pag-iingat at likas na pagdepensa ay humiga. Hindi nakayuko, hindi naghahanda sa pagtalon, kundi buong laya, mapayapa, nakatagilid. Ang katawan ay nakalatag sa lupa na parang pusang bahay na bumubulong sa init ng araw. Sumunod ang babaeng leon at pagkatapos ang batang lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang 3 leon ay nagpapahinga na sa bakuran ng isang lalaking ang inalagaan lang sa nakaraang dekada ay mga manok. Bahagyang ngumiti si Marco, ang puso'y napuno ng damdaming hindi niya maipangalanan. Itinaas niya ang kanyang tasa bilang isang tahimik na pagpugay at mahina niyang binigkas. Maligayang pagbabalik mga anak, aniya. Alam kong matatagpuan niyo ang daan pabalik. Sapagkat si Marco Herrera ay hindi laging isang simpleng magsasaka. 15 taon ang nakalipas. Bago pa man siya lamunin ng lungkot, si Marco ay isang tagapag-alaga sa isang experimental wildlife sanctuary na pinatatakbo ng estado. Ang pasilidad na nasa humigit kumulang 50 kilometro mula sa São Bento ay itinayo sa isang protektadong bahagi ng savanna, isang kanlungan kung saan pilit na binubuhay ng mga siyentipiko at tagapag-ingat ng kalikasan ang mga hayop na matagal nang nawala sa rehiyon, biktima ng ilegal na pangangaso, pagkalbo ng kagubatan at nakaliligtaang mga patakaran. Kabilang sa mga hayop na inaalagaan nila ay ang mga maned wolf, jaguar at ang pinakakontrobersyal, mga leon. Ngunit hindi mga African lion. Ito ay mga natatanging inapo ng huling pantera Atrox brasiliensis, ang mga American lion na minsang gumala sa mga lupain ng Brazil. At ang kanilang lahi ay iniligtas lamang sa pamamagitan ng maselang chain ng pag-aanak sa mga piling zoo. Trabaho ni Marco ang pakainin sila, panatilihin ang kalinisan ng kulungan at obserbahan ang kanilang kilos. Ngunit isang taon may dumating na matinding taglamig na nagbago sa lahat at nagsimula ito sa 3 munting cub na dumating ng masyadong maaga at masyadong marupok. Ang proyektong kinabibilangan ni Marco ay kakaiba sa buong rehiyon. Isang matapang at ambisyosong inisyatibo na pinagsamahan ng mga biologist, tagapag-ingat ng kalikasan at mga ahensya ng pamahalaan. Layunin nito na ibalik ang mga katutubong hayop sa kanilang orihinal na tahanan at itama ang dekada ng pagkasira sa ekolohiya. Ang eksperimental na bukirin sa gitna ng protektadong savanna ay tahanan ng piling mga hayop. Mga maned wolf na mahahaba ang mga binti at mahiyain, mga jaguar na mailap at mapag-isa, at ang pinakahanga-hanga, mga leon.
Ngunit hindi ito ang mga leon mula sa Afrika na karaniwang napapanood sa zoo o dokumentaryo. Ang mga ito ay mas bihira, mga inapo ng huling American lion na minsang gumagala sa kagubatan at kapatagan ng Brazil noong panahon ng kolonyalismo. Sa loob ng ilang henerasyon, nanatili lamang ang kanilang dugo sa genetic archives ng mga piling zoo, iningatan sa ilalim ng mahigpit na programa ng pag-aanak. At ngayon, sa ilalim ng masusing pagbabantay, unti-unti silang ibinabalik sa isang kontroladong habitat sa pag-asang muli silang mabubuhay sa ligaw. Tahimik ngunit mahalaga ang papel ni Marco. Bilang pangunahing tagapag-alaga, siya ang may pananagutan sa paglilinis ng kulungan, paghahanda ng pagkain, pagmomonitor ng ugali at pag-uulat ng anumang pagbabago. Sa paglipas ng mga taon, nakabuo siya ng malalim na ugnayan sa mga hayop, naiintindihan ang kanilang ritmo, nararamdaman ang kanilang damdamin. Hindi siya siyentipiko, pero taglay niya ang karunungang dulot ng dekada ng buhay na malapit sa kalikasan. Dumating ang taglamig ng 2008, isang malamig at matinding panahon na sumalakay sa savanna na may matutulis na hangin at biglaang pagbaba ng temperatura. Si Marco, noon ay 52 taong gulang, ay naaalala pa kung paanong nanatili ang yelo sa mga dahon hanggang tanghali at kahit ang pinakamalalakas na hayop ay naging balisa. Sa taglamig na iyon, nanganak ang Leones ng 3 anak. Masyadong maaga, masyadong maliit, masyadong mahina, ang kapanganakang ito ay inaasahang magiging tagumpay ng programa. Sa halip, naging krisis. Ang ina, lupaypay at nabigla sa lamig ay itinakwil ang mga cub matapos lamang ang ilang oras. Tumangging magpasuso, ni hindi man lang tumingin sa kanila, agad na nagtayo ng pansamantalang incubator ang mga staff sa klinika ng pasilidad, pero malabo ang pag-asa. Ginoong Marco, sabi ni Dr. Valeria Rios, ang coordinator ng proyekto, may tensyon sa kanyang tinig. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin, pero kailangan kong maging tapat. Malamang mawalan tayo ng lahat. Masyado silang maliit, masyado silang mahina, hindi pa buo ang kanilang baga. Manipis ang tsansa nilang mabuhay. Nakatayo si Marco sa ibabaw ng incubator, pinapanood ang 3 bagong silang na cub na kumikilos ng marahan. Sarado pa ang mga mata, mahina at matinis ang kanilang iyak. Parang mga kuting sila, hindi mga hari ng kagubatan. May kumislot sa kalooban niya, isang damdaming mas malalim kaysa tungkulin. Lumingon siya kay Dr. Rios at sa puso niya ay desidido na siya. Doktora, paano kung ako na lang ang mag-alaga sa kanila? Napakurap siya, nagulat. Sa bahay? Marco, mga leon yan. Alam ko kung ano sila, pero pakinggan mo, ang asawa kong si Elena, buong buhay niya nang nag-aalaga ng mga hayop, mga biik na iniwan ng inahin, batang kabayo na tinanggihan ng ina, minsan pa nga isang batang jaguar. Marunong siyang kumalinga sa mga buhay na marupok. Nag-alinlangan si Dr. Rios. Marco, hindi ito biik o kuting. Mga mababangis silang hayop. Apex predators. Kung mabubuhay sila, hindi sila mananatiling maliit. Paano kapag dumating ang panahong iyon? Hindi na tinag ang titig ni Marco. Kapag dumating na yung oras, ibabalik ko sila. Kapag malakas na sila, dadalhin ko sila pabalik sa inyo. Pero ngayon, hindi nila kailangan ng siyensiya. Kailangan nila ng init, kailangan nila ng yakap, kailangan nila ng pagmamahal ng isang ina. At si Elena ay may pagmamahal na sapat para sa lahat. Sa kabila ng mga patakaran, laban sa payo ng kanyang team at may isang malalim na buntong hininga, pumayag si Dr. Rios. May kung anong lakas sa paniniwala ni Marco na hindi kayang tanggihan. Kaya binuhat ni Marco ang mga cub, nakabalot sa kumot at nakalagay sa isang kahong-kahoy at isinakay sa kanyang truck pauwi sa São Bento do Campo. Isa ito sa pinakamapanganib na desisyong ginawa niya sa buong buhay niya, ngunit isa rin sa pinakabanal. Nang makita ni Elena ang mga munting cub sa unang pagkakataon, agad siyang kumilos.
Hindi siya nagtanong, hindi siya nag-alinlangan. Lumapit siya, kinarga ang mga ito at ibinulong, awa ng Diyos. Napunta kayo sa tamang lugar. Mula sa sandaling iyon, ang mga Cub ay hindi na lamang bahagi ng isang siyentipikong proyekto. Sila'y naging bahagi ng pamilya. Sa loob ng 6 na buwan, ginawang kanlungan ni Marco at Elena ang kanilang simpleng bahay. Sa malamig na gabi, natutulog ang mga Cub sa may kusina, nakabalot sa makakapal na kumot sa tabi ng lumang kalan. Sa maiinit na araw, naglalaro sila sa bakuran, gumugulong sa mga tuyong dahon, humahabol sa buntot ng isa't isa at hinahabol ang mga manok. Pero hindi kailanman nahuhuli. Si Elena ang naging mundo nila. Pinapasuso niya sila tuwing 3 oras, maingat na sinusukat ang gatas habang mahina siyang humuhuni. Pinapaliguan niya sila kapag nababasa sa putik, pinupunasan ng tuwalya at niyugyug ng banayad kapag umiiyak sa gabi. Inawitan niya sila ng mga lullaby mula sa kanyang lola, ang parehong kanta na inawit niya noon sa kanyang mga anak. Akala nila ako ang ina nila, sabi ni Elena, na natatawa habang nakaupo sa duyang silya, habang ang 3 Cub ay nagtutulakan sa kanyang paanan. Hindi ba naman talaga? Tugon ni Marco na nakangiti, nakaluhod sa tabi ng pinakamalikot sa 3, isang batang lalaki na may kulay amber na mata at maliit na pilat sa itaas ng kilay. Tinawag niya itong Ray. Ginagawa mo ang tungkuling dapat ginawa ng ina nila. Siyempre, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang hayop sa bakuran ni Marco. May mga bulungan, turo at haka-haka. Karamihan ay inakalang isang uri ng exotic na pusa iyon o baka mga batang jaguar na ginagamot. Hindi na itinama ni Marco, mas kaunting tanong mas mabuti, pero mabilis lumaki ang mga Cub. Sa 6 na buwang gulang, lagpas 1 metro na ang haba nila at bawat isa ay may bigat na higit sa 30 kilo. Naging marahas ang kanilang paglalaro, lumalim ang alulong at hindi na sila maitago. Dumating na ang oras. Masasaktan ako, mahina sabi ni Elena ng gabi bago ang pag-alis, habang hinahaplos ang balahibo ni Ray. Mga anak ko sila, hindi ko alam kung paano ko sila bibitawan. Hinakap siya ni Marco. Elena, mahal ko, pinalaki natin sila para maging malaya, para maging kung ano talaga sila. Hindi alaga, hindi bilanggo, mga hari. Alam nating darating ang araw na ito. At kaya sa isang mahamog na umaga, isinakay ni Marco ang 3 batang leon sa kanyang truck at ibinalik sila sa experimental farm. Nakatayo si Elena sa bakuran, hawak ang lumang panyo kung saan sila natutulog. Pinapanood silang lumayo sa maalikabok na daan. Pagdating nila, hinalikan niya ang bawat isa sa noo at ibinulong sa kanilang tainga. Magpakatatag kayo, maging masaya, maging mailap. At kung kailangan niyo si Mama Elena, alam niyo kung saan kami matatagpuan. Maging masaya kayo, mga anak, maging malaya, at kung sakaling hanapin niyo si Mama Elena, alam niyo kung saan kami nandoon. Sa mga bulong na yon at huling haplos sa kanilang ginintuang ulo, binitiwan ni Elena ang mga nilalang na inalagaan niya na parang sariling anak. Habang minamaneho ni Marco pabalik ang mga leon sa kanlungan, may tahimik na lungkot na namamagitan sa kanilang dalawa. Ang loob ng truck na dati puno ng alulong at lullaby ni Elena ay bigla na lamang naging tahimik. Sa kabila ng lahat ng hadlang, naging matagumpay ang proyekto sa unang mga taon. Ang 3 leon na tinawag ng mga siyentipiko bilang Alpha, Beta at Luna ay mabilis na nakaangkop sa malawak na 1,000 ektaryang reserba na inilaan para sa kanila. Natutunan nilang manghuli, pati mga kapibara at baboy damo na parang likas na mga mandirigma. Tinandaan nila ang kanilang teritoryo, halos walang interaksyon sa tao at ipinakita ang buong likas na ugali na inaasam ng mga siyentipiko. Pero para kina Marco at Elena, hindi sila Alpha, Beta at Luna. Sila si Ray at ang kanyang mga kapatid, ang kanilang mga anak.
Hindi sila bilang sa datos, kundi patunay na ang pagmamahal ay kayang tumawid sa kahit pinakamabangis na likas na ugali. Ngunit madalas matalo ang mabuting layunin ng burokrasya. Makalipas ang 2 taon mula nang palayain ang mga leon, tinamaan ng budget cuts mula sa pamahalaan ng proyekto. Inilipat ang pondo sa ibang programa at ang konserbasyon ay hindi na naging prioridad. Ang experimental farm na minsang puno ng pag-asa at aktibidad ay ibinenta ng tahimik sa isang malaking kumpanya ng agrikultura. Ipinagiba ang mga kulungan, pinalayas ang mga manggagawa. Ang dating reserbang protektado ay hinati-hati, ginawang mga lupang taniman ng soybeans at pastulan ng baka. Karamihan sa mga hayop na naiwan ay inilipat, ang ilan sa mga zoo, ang iba naman sa mas maliliit na reserba. Pero hindi lahat ay naitala. Ang iba ay nawala sa lawak ng kalikasan at hindi na nalaman kung ano ang kanilang sinapit. Hindi nalaman ni Marco ang masaklap na balita sa telebisyon o sa isang liham. Nalaman niya ito sa pamamagitan ng isang personal na pagbisita. Dumayo si Dr. Valeria Rios, kitang-kita ang pagod at ang edad sa kanyang mukha, upang personal na ihatid ang balita. Nawala na sila, mahina niyang sabi, habang nakaupo sa harap ni Marco sa balkonahe kung saan nabuo ang napakaraming alaala. Marco, hindi na namin matunton ang 3 anak mo. Naniniwala kaming lumampas na sila sa orihinal na hangganan. Ganyan talaga ang mga leon, gumagala sila. Hinahanap ang bukas na lupain, bumubuo ng bagong teritoryo. Mahigpit na kumapit si Marco sa mga braso ng kanyang silya. Mababa ang kanyang tinig, ngunit may tensyon. Maayos ba sila? Malungkot nang ngumiti si Dr. Valeria. Sana malalakas sila, mas handa kaysa sa alinmang hayop na napalaya namin dahil sa inyo, dahil kay Elena. Ang pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay ninyo noong sila'y sanggol pa, iyon ang nagbago sa lahat. Hindi nyo lang sila pinabuhay, binigyan nyo sila ng lakas para mabuhay ng ganap. Kinagabihan, matapos umalis si Doktora, nanatili si Marco sa balkonahe hanggang sa sumikat ang mga bituin. Habang humahaba ang anino sa bakuran at humahaplos ang hangin sa mga puno, tumibok ang gabi sa tahimik na ritmo ng paghihintay. Nakatitig siya sa kagubatan sa gilid ng kanyang lupain, walang imik. Elena, bulong niya sa dilim, nandoon pa rin ang mga anak natin sa kung saan. Gaya ng inaasahan natin noon, tumigil siya sandali sa kabahagyang ngumiti, ramdam ang dating kirot sa dibdib. Sa tingin mo, naaalala pa rin nila tayo? Naaalala pa rin kaya nila ang tinig mo, ang mga kamay mo? Tumingin siya sa lumang duyang silya na dating inuupuan ni Elena. Kumilos ang hangin at saglit itong umindak, parang nandoon pa rin siya. Ang ina ay hindi kailanman nakakalimutan, mahal ko, bulong niya, kahit lumaki na ang mga anak at naglakad sa sarili nilang landas. Makalipas ang 3 taon, pumanaw si Elena. Dahan-dahan, malupit, kinuha siya ng kanser. At napanood ni Marco kung paanong unti-unting namatay ang liwanag sa kanyang mga mata, parang kandilang ginagapang ng hangin. Ang huli niyang mga salita ay tungkol sa mga leon. Tinanong niya kung ligtas sila, kung pinagmamasdan pa rin sila ni Marco. Nangako si Marco na oo, at mula nang siya'y mawala, ginawa niyang ritual ang pangakong iyon. Nanatili si Marco sa bukid, tumangging umalis, tumangging ibenta, araw-araw nang walang palya na uupo siya sa balkonahe, may hawak na tasa ng kape, nakaharap sa linya ng mga puno. Para sa iba, maaring mukhang kabaliwan iyon. Para sa kanya, alaala iyon, pag-asa. At sa isang karaniwang hapon, 15 taon matapos nilang ihatid ang kanilang mga anak sa Malaya, nangyari ito. Mababa ang ulap ng araw na iyon, mabigat sa pangakong ulan, tahimik ang hangin. Nakaupo si Marco gaya ng dati, hawak ang kape at ang paningin ay nakatutok sa abot tanaw nang may isang bagay na gumalaw, isang ginintuang anino tapos isa pa.
At isa pa, mula sa gilid ng gubat lumitaw ang 3 dambuhalang anyo, parang mga espiritong nagkatawang tao. Napahinto ang hininga ni Marco. Kumilos silang may dignidad, may pagkakaisa, ang kanilang malalaking paay, walang ingay sa lupang minsan nilang nilaruan. Wala siyang pag-aalinlangan, kilala niya sila. Kahit ilang taon na ang lumipas. Lumapit sila sa kalbong bahagi ng bakuran sa parehong lugar kung saan dating nagsasampay si Elena ng labada at kung saan naglalaro sa alikabok ang mga cub. Huminto sila 20 metro mula sa balkonahe gaya ng ginawa nila noong sila'y bata pa. Ang pinakamatanda sa 3, ngayoy dambuhala at maringal, ay lumapit. Buo ang kanyang leon na buhok. May hibla na ng pilak. Mabagal ang kilos pero may autoridad. Itinaas niya ang ulo at tumitig kay Marco. Ang ginintuang mata ay tumapat sa kayumanggi at sa sandaling iyon tila nawala ang lahat ng panahon. Hindi gumalaw si Marco, hindi nagsalita. Tinitigan lang niya sila, ang mga matay punong-puno ng pagkamangha, ng pagkilala, ng damdaming mas malalim pa sa alinman. At pagkatapos, gumawa ng tunog ang leon, si Ray, na kilala na ngayon ng mga siyentipiko bilang Alpha. Hindi iyon alulong, kundi isang mababang ugong na gumalaw sa hangin sa paligid niya. Tunog na mahigit 10 taon nang hindi naririnig ni Marco pero kailan may hindi nakalimutan. Ang laki mo na, bulong ni Marco, nanginginig ang tinig. Napakaganda mo, gaya ng pangarap ni Elena. Sumagot si Ray ng isa pang ugong, isang tunog ng pagbati, ng alaala, at sumabog ang puso ni Marco sa damdamin. Miss na miss ko kayo, aniya, araw-araw. Nanatili ang 3 leon hanggang takip silim, nakalatag sa damo na para bang alam nilang ligtas sila. Paminsan-minsan, tumatayo sila, inaamoy ang bawat sulok ng bakuran na may alaala. Ang lugar kung saan pinapaliguan sila ni Elena, ang punong may tali kung saan sila naglalaro, ang batong pinaghihigaan nila tuwing tanghali. Habang lumalalim ang dapit hapon, tumayo si Alpha. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa dulo ng bakuran at tumigil. Lumingon siya at tiningnan si Marco sa huling pagkakataon. Huminto siya sa gilid ng kalbong bahagi kung saan nagtatapos ang damuhan at nagsisimula ang anino ng kagubatan. Ang huling liwanag ng araw ay nagpinta sa kanyang leon na buhok ng kulay apoy at abo. Sa huling sulyap, naglabas si Alpha ng isang mababa at mahaba ngunit banayad na ugong, hindi tunog kundi panginginig, isang malalim na alon na tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hangin at sa dibdib ni Marco. Walang halong duda, paalam yon. Bahagyang yumuko si Marco sa kanyang duyang silya, ibinaba ang kape at bumulong ng halos hindi marinig, ngunit punong-puno ng init. Bumalik ka kahit kailan mo gusto, anak, aniya. Ito'y palagi mong tahanan. At sa gayon, tumalikod ang 3 leon at nawala sa likod ng mga puno kasing tahimik ng kanilang pagdating. Walang alulong, walang kaluskos ng sanga, wala man lang lagaslas ng dahon, tanging katahimikan at ang naiwan nilang bakas ng paa sa pulang lupa. Iyon lang ang ebidensyang kailangan ni Marco para masabi sa sariling hindi niya iyon inimbento. Sa mga sumunod na araw, naging alamat ang pagbisita. May mga taga-baryo na nagbulong-bulungan na parang hindi makapaniwala at ang iba na may tila humahanga. Pero hindi nagsalita si Marco. Tahimik lang siyang naghintay at pagkalipas ng 1 linggo, eksaktong Huwebes ng hapon habang humahaba ang anino sa bakuran, bumalik sila. Parehong landas, parehong tahimik na paglakad, parehong dignidad. Tuwing Huwebes, nang walang palya, lilitaw ang mga leon mula sa kagubatan na parang orasan. Palaging 3, palaging magkakasama. Hindi sila umuungal, hindi sila tumatakbo, hindi nila ginugulo ang paligid. Lumalakad silang tila alam nilang hindi lang sila bahagi ng kagubatan, kundi bahagi ng isang bagay na mas malalim, alaala, tahanan. Noong una, inakala ni Marco na alaala lang ito ang bumabalik sa kanila. Isang ritual, isang pagbabalik sa lugar ng ginhawa.
Pero pagsapit ng 3 linggo, naintindihan niyang may mas malalim pa, isang bagay na mas matanda kaysa instingto, mas malalim kaysa gawi. Noong Huwebes na iyon, habang pinapanood niya mula sa balkonahe, napansin ni Marco na maingat na may inilapag ang babaeng leon sa lupa malapit sa hagdan. Nang umatras sila sa karaniwang pwesto sa ilalim ng puno ng jacaranda, tumayo si Marco at lumapit. Nasa lupa parang maingat na inilagay ay malilinis at mapuputing buto ng isang bagong huling kapibara. Wala nang laman, hindi dinurog, maayos ang pagkakaayos, halatang sinadya. Tinitigan yon ni Marco sa katahimikan, nanlaki ang mga mata. Pinapakain niyo ako, mahina niyang sabi na puno ng pagkaunawa. Dinalhan niyo ako ng pagkain para sa inyong ama. Hindi iyon basta gawa, isa iyong tanda ng pagtanggap, simbolo ng pagiging bahagi. Sa sandaling yon, may nabago sa puso ni Marco. Ang ugnayan nila ay hindi lang basta nabuhay sa kabila ng panahon at layo. Lalo pa itong tumibay. Naalala nila, at hindi lang siya, naalala nila si Elena, ang bahay, ang pagkabata nila. Si Dr. Tomas Ortega na bumalik sa São Bento matapos mabalitaan ng mga payapang pagbisita ng mga leon ay minamasdan ang mga ito mula sa 500 metrong layo gamit ang high-powered binoculars. Mula sa kanyang kinatatayuan, kita niya ang lahat, ang kalmadong postura ng mga leon, ang regular na galaw at ang kawalan ng agresyon. Napakabihira nito, wika niya sa kanyang team, umiiling sa hindi makapaniwala. Ang tawag natin dito ay family pride behavior. Hindi nila tinatrato si Marco bilang ibang nilalang. Nakikilala nila siya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Itinuro niya ang mga alay. Ibinabahagi nila ang huli nila sa kanya. Isang gawaing inilaan lang para sa mga kasapi ng pride, hinding-hindi sa ibang species. At hindi iyon nangyari ng isang beses lang. Tuwing Huwebes, may dala silang bago, minsan mga buto, minsan mga tira ng karne o bahagi ng huli na hindi nila naubos. Paminsan-minsan kakaiba pero nakaaantig, isang bato, isang balahibo o sanga na baluktot. Tinawag ni Marco ang mga ito bilang mga alay, mga regalo, parang mga anak na umuuwi bitbit ang kayamanang natagpuan sa labas. Palagi nila itong inilalagay sa parehong lugar, sa kaliwa ng hagdan katabi ng mga paso ni Elena. At sa bawat paglapit, luluhod si Marco sa tabi ng mga alay, may luha sa mata at ibubulong ang parehong salita. Salamat mga anak, napakabubuti niyong mga bata. Agad kumalat ang balita, nagsimulang tumawag ang mga media. Nagpadala ng mensahe ang mga mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng Brazil. Pero ang unang dumating ay si Dr. Valeria Torres, isang kilalang ethologist mula sa Universidad ng Sao Paulo, eksperto sa empathy ng primates at ugnayan ng aso at tao. Ngunit kahit kailan, hindi pa niya nakita ang ganito. Nakatayo sa bakuran ni Marco, may hawak na kwaderno, namilog ang kanyang mga mata habang pinapanood ang mga leon na nakahiga sa damo na parang higanting alagang pusa. Ginoong Herrera, aniya sa kanilang unang usapan, buong karera ko'y pinag-aralan ko ang asal ng hayop. Pero ito, binabago nito ang lahat ng alam natin tungkol sa mga leon. Hindi sila gumagawa ng emosyonal na ugnayan sa tao na tumatagal ng 15 taon, lalo na pagkatapos ng ganap na pagbabalik sa ligaw. Tumango si Marco kalmado. Sinipsip niya ang kanyang kape habang pinapanood ang isa sa mga leon na tamad na kinakamot ang lupa gamit ang dambuhalang paa. Hindi lang sila mga hayop para sa akin, aniya. Sila ang mga anak ko, pamilya ko sila. Nag-alinlangan si Dr. Torres. Pero, paano? Hindi ito dapat posible. Maingat na lumingon si Marco at nagtanong, Doktora, may mga anak ka ba? Napakurap siya tapos ay ngumiti. Oo, meron. Isa lalaki, isa babae. Kung hindi mo sila nakita sa loob ng 15 taon, pero isang araw, bigla silang lumitaw sa pintuan mo. Tanong ni Marco, banayad ngunit matatag ang mga mata. Makikilala mo ba sila?
Mas mahina na ang tinig ng doktora ngayon. Siyempre, sa isang tibok ng puso. Kung ganun, naiintindihan mo, sagot ni Marco. Bahagyang ngumiti ang labi. Hindi nila ako tinitingnan bilang lalaking minsang nagpakain sa kanila. Tinitingnan nila ako bilang ama. At ang pamilya, kailanman, ay hindi nakakalimutan. Naantig sa lalim ng paninindigan ni Marco, iminungkahi ni Doktor. Valeria ang isang simpleng eksperimento upang patunayan ang teorya. Kung talagang kinikilala siya ng mga leon bilang isang individual, kung ang ugnayan nila ay nakabatay sa alaala at hindi sa simpleng imprinting, dapat ay iba ang magiging reaksyon nila sa kanya kaysa sa isang estranghero. Walang pag-aalinlangang pumayag si Marco. Subukan natin, aniya, makikita nyo. Dumating ang sumunod na Huwebes na may kasamang tahimik na pananabik. Mabigat ang hangin na para bang pati ang kalikasan ay naghihintay kung anong mangyayari. Nakaupo si Marco sa kanyang balkonahe gaya ng dati, sa kanyang nakagawiang pwesto. Hawak ang lumalamig na kape, ang mga mata ay nakatuon sa linya ng mga puno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa tabi niya si Dr. Valeria Torres, may hawak na clipboard sa isang kamay at cellphone sa kabila, handang i-record ang bawat sandali ng eksperimento. Bahagya siyang nakadistansya ngunit halatang tensyonado. Mababaw ang kanyang paghinga. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, eksaktong sa oras, lumitaw ang mga leon. Una, ang kisap ng ginintuang balahibo sa pagitan ng mga sanga. Tapos, dahan-dahang lumabas ang matataas na anyo mula sa kagubatan. Ang mga kalamnan ay gumagalaw sa ilalim ng balahibo. Hindi gumalaw si Marco, ngumiti lang siya, ang puso ay puno na ng tuwa. Pero si Valeria ay napatayo ng tuwid, natigilan sa surreal na tanawin ng 3 dambuhalang leon na lumalapit na parang dadalo sa isang hapunang tsaa. At doon may nangyaring hindi nila inaasahan. Si Alpha, si Ray, ay huminto sa kalagitnaan ng hakbang. Umalsa ang kanyang ilong. Nakatitig siya kay Valeria. Naglabas siya ng isang mababa, paos na unggol, hindi malakas, pero malalim at mabigat, isang tunog ng babala. Sa maingat ngunit tiyak na kilos, humakbang siya sa harapan ni Marco. Itinayo ang dambuhalang katawan sa pagitan ng nakaupong lalaki at ng babaeng hindi niya kilala. Napatigil si Dr. Valeria, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Binabantayan kanya, mahinang sabi niya, hindi natinag si Marco. Sa halip iniabot niya ang kamay at nagsalita sa kalmadong tinig, ang parehong tinig na ginamit niya noong mga kuting pa sila. Ayos lang anak, mahinahon niyang sabi, kaibigan siya. Agad nagbago ang lahat. Pumikit si Alpha, lumambot ang tainga. Mula sa tensyon ay naging kalmado ang kanyang katawan at dahan-dahan siyang umurong. Pinayagan si Doktora na manatili. Binigyan niya ito ng huling sulyap, usisa, pero hindi na mapanganib, bago muling tumingin kay Marco at humiga gaya ng dati. Pinoprotektahan ka nila, bulong ni Valeria, parang hindi pa rin makapaniwala. Tinuturing ka nilang isa sa kanila at handa silang ipagtanggol ka. Ang sandaling iyon na naitala sa video at kalaunay pinag-aralan sa mga paaralan at dokumentaryo ang naging turning point. Ginawa nitong si Marco Herrera, isang tahimik na matandang may pambihirang kwento, bilang pambansang simbolo ng pag-ibig at katapatan sa pagitan ng tao at hayop. Habang kumakalat ang balita ng pagbisita ng mga leon lampas sa Sao Bento, unti-unting nagbago ang baryo. Ang dating takot at pagkalito ay naging paghanga at pagkamangha. Bumalik ang mga pamilyang lumikas, hindi dahil sa opisyal na pahintulot, kundi dahil sa mas malalim na dahilan. Dahil sa kwento ni Marco at ng kanyang mga leon, na ngayon ay pinag-uusapan na sa radyo, telebisyon at social media. Dumarami ang mga turista. Dumating sila na may dalang kamera, binoculars at tahimik na paggalang, umaasang masulyapan ng maalamat na 3. Ang iba ay naghihintay ng ilang oras sa katahimikan para lang makakita ng bakas ng paa o makarinig ng mahina at malalim na ugong.
Si Andres, ang kapitbahay na minsang nakiusap kay Marco na tumakas, ay isa na ngayon sa pinakamasigasig na tagapagkwento ng istorya. Nagbibigay siya ng panayam sa mga mamamahayag na may galak sa tinig at luha sa mata. Akala ko noon, kwento lang ng pamilya, aniya. Kwento ng lola ko tungkol sa mag-asawang nagpalaki ng kakaibang hayop sa kanilang kusina. Hindi ako naniwala at hindi ko kailanman inakalang mga leon pala ang mga hayop na iyon. Huminto siya, umiiling. Pero si Ginoong Marco at si Doña Elena, iba sila. Palagi nilang inaalagaan ang mga sugatang ibon, ligaw na aso at mga ulilang biik. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Ang pagmamahal na ibinigay nila mas malaki kaysa sa kaya nating sukatin. Nang mapagtanto ng pamahalaang lungsod ang kahalagahang kultural at ekolohikal ng pangyayari, inilunsad nila ang Marco Herrera Conservation Project. Ang layunin nito, edukasyong pangkalikasan, responsableng turismo at ang maingat na proteksyon ng mga lokal na hayop. Bagaman hindi sanay sa pansin, pumayag si Marco na maging mukha ng proyekto. Nagsagawa siya ng maliliit na pagtitipon sa paaralang bayan kung saan ikinukwento niya ang kanyang karanasan sa mga bumibisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lagi niyang tinatapos sa parehong tahimik na mensahe. Simple lang ang aral, wika niya, matatag at malinaw ang tinig. Igalang at mahalin ang mga hayop at hindi nila kayo kakalimutan. Maaaring abutin ng maraming taon, baka dekada pa. Pero ang tunay na pagmamahal laging nakakabalik sa tahanan kahit ang mga pinakamatigas ang puso ay nadadala. At isang Huwebes, gumawa si Marco ng bagay na tumama sa damdamin ng lahat ng naroon, pati ang pinakapraktikal na mga mananaliksik. Nagdala siya ng litrato, isang maliit, bahagyang kupas na larawan ni Elena, kuha sa kusina ilang taon na ang nakalilipas. Hawak niya ang isang bote ng gatas at nakangiting nakatingin sa 3 munting leon na nasa paanan niya. Maingat na inilapag ni Marco ang litrato sa balkonahe at naghintay. Nang dumating ang mga leon, agad itong napansin ni Alpha. Lumapit siya ng dahan-dahan, nanginginig ang ilong. Umupo siya sa harap nito, ibinaba ang malaking ulo at inamoy iyon ng maingat. Ilang minuto ang lumipas at saka siya naglabas ng isang mababa, nanginginig na tunog. Mahaba, malungkot, mas banayad kaysa alulong. Isang tunog ng pangungulila na puno ng luha ang mata ni Marco. Naaalala nila siya, bulong niya, garal-galang tinig. Alam nila, wala na siya. Si Dr. Valeria, pinapanood ito na may luha sa mata, ay halos hindi makapagsalita habang itinatala ang obserbasyon. Saksi tayo sa emosyonal na pagkilala, sabi niya sa kanyang team. Hindi lang alaala, kundi pagdadalamhati. Inuugnay nila ang larawan sa pagkawala. Ito ay pagluluksa. Mula noon, nagsimula si Marco na magdala ng maliliit na bagay mula sa buhay ni Elena tuwing Huwebes. Ang paborito niyang shawl na may amoy pa rin niya, ang tasa ng gatas na gamit niya noon, isang lumang lata na dating lalagyan ng biskwit, maging ang isang recording ng tinig niya, mahinang humuhuni ng lalabay na dati niyang inaawit. Bawat bagay ay tinatrato ng mga leon na may katahimikan at paggalang. Lumalapit sila ng dahan-dahan, maingat na inaamoy at kung minsan, tumutugon sa mga tunog na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ungol, ugong, minsan tila buntong hininga. Lagi niyang sinasabi na ang pagmamahal ay may iniwang bakas, sabi ni Marco kay Dr. Valeria. Kapag naging ina ka habang buhay, kahit sa kabilang buhay. Sa ika-5 taon ng kanilang pagbisita sa isang hapon na puno ng sikat ng araw at katahimikan, may dinala ang mga leon na naiiba. Isang bagong pride, 2 batang leona, matikas at elegante, ang lumabas sa likod ni Alpha. Kasama nila, 4 na munting cub, bilog ang mga mata, may kaba sa kilos, kumakapit sa gilid ng kalbong damuhan. Kalahating nakatago sa likod ng mga ina, halos tumigil ang tibok ng puso ni Marco. Diyos ko,
Bulong niya, hawak ang dibdib. Dinala mo ang mga anak mo, ang mga apo ko. Pinanood niya habang unti-unting lumalakas ang loob ng mga cub dahil sa kalmadong kilos ng kanilang ama. Lumakad sila sa bakuran, inaamoy ang hangin, humahaplos sa damo, nagtutulakan papunta sa lumang puno kung saan minsang naglaro si Alpha bilang kuting. Nanatiling may distansya ang mga leona, ngunit hinayaan nila ito. Halatang may tiwala sila sa lugar. Sa lalaki, naiparating ni Alpha sa lihim na wika ng mga leon na ito ay isang banal na lugar, isang tahanan. Hindi magkamayaw si Dr. Valeria. Nagsalita siya sa recorder na halos hindi makahinga sa tuwa. Nakikita natin ang transgenerational social transmission. Naipasa ni Alpha ang tiwala niya, ang alaala. Ang emosyonal na ugnayan niya kay Marco ay ibinahagi na sa kanyang pride. Ito ay lampas sa anumang president. Walang masyadong nasabi si Marco sa araw na iyon. Inihanda niya lang ang isang malaking mangkok ng mainit na gatas gaya ng dati ginagawa ni Elena. Inilagay niya ito malapit sa balkonahe, hindi para inumin ng mga cub, kundi bilang alay, alaala na naging totoo. At nang lumapit si Alpha, inamoy ang mangkok at tumingin kay Marco gamit ang malalim na ginintuang mata para bang sinasabi niya, "Salamat dahil inaalala mo siya, dahil inaalala mo kami." Inihanda ni Marco ang mangkok ng mainit na gatas gamit ang matatag na mga kamay kahit alam niyang hindi ito iinumin ng mga cub. Hindi iyon tungkol sa nutrisyon kundi tungkol sa alaala, sa pagmamahal na naging totoo. Maingat niyang inilapag ang mangkok sa lupa sa mismong lugar kung saan dating lumuluhod si Elena, 15 taon na ang nakalilipas habang pinapakain ang 3 gutom na kuting na leon sa katahimikang puno ng malasakit. Naalala pa ng lupa ang kanyang presensya, si Marco rin, at ngayon pati ang mga leon. Lumapit ang mga cub ng dahan-dahan, mausisa ngunit maingat. Wala silang ingay habang tinatahak ang pamilyar na lupain. Inamoy nila ang mangkok, gumalaw ang ilong, ngunit hindi uminom. Hindi gutom ang nagtulak sa kanila, kundi kasaysayan. Isang ritual na inuulit, isang kwentong isinasalaysay ng walang salita. Sumunod si Alpha, ilang sandali lang ang lumipas. Mas matangkad na ngayon, mas malapad ang balikat. Ang kanyang leon na buhok ay may halong pilak at karunungan. Kumilos siya na parang hari. Lumapit siya sa mangkok, ibinaba ang ulo at malalim na huminga. Pagkatapos ay itinaas ang paningin at tumingin kay Marco, hindi bilang hayop sa tao, kundi bilang anak sa ama. At sa titig na iyon nasabi ang lahat, "Salamat." Walang alulong, walang ungol, tanging titig puno ng pagkilala, damdamin at koneksyon, at ramdam iyon ni Marco hanggang kaibuturan ng kanyang dibdib. 82 taong gulang na siya noon at nagsimula ng magbago ang kanyang katawan. Ang simpleng pagod ay naging mga pagsusuri at ang resulta, isang mabagal ngunit malupit na kanser. Ang parehong sakit na kumuha kay Elena noon, madalas siyang dalawin ni Dr. Valeria. Nag-aalok ng mas maayos na gamutan sa syudad, mas magaling na mga espesyalista. Ngunit tumanggi si Marco. "Hindi ako aalis," mahina niyang sabi. "Kung aalis man ako, gusto kong dito, kung saan kami ni Elena namuhay, kung saan lumaki ang mga anak naming leon, kung saan kami naging pamilya." Hanggat kaya patuloy siyang naupo sa balkonahe, pinapanood ang mga leon tuwing Huwebes mula sa kanyang duyang silya, laging nakangiti, laging kinakausap sila na para bang mga anak lang na dumadalaw sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya kinaya. Sa huling Huwebes ng kanyang buhay, nanatili si Marco sa kama, masyado nang mahina para tumayo. Nakaharap ang bintana ng kanyang silid sa bakuran, at kahit hindi na makalabas ang kanyang katawan, naroon pa rin ang kanyang diwa, tahimik na nagmamasid. At dumating ang mga leon, gaya ng palagi nilang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila huminto sa gilid ng bakuran. Naglakad silang dahan-dahan patungo sa bahay. Hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga peregrino. Lumapit sila sa katahimikan ng pagluluksa.
May bigat ang bawat hakbang. Alam nilang may malapit ng mangyari. Pinangunahan ni Alpha ang grupo patungo sa bintana. Pagkatapos, itinaas niya ang ulo sa langit at naglabas ng isang mababang, mahabang alulong, hindi alulong ng kapangyarihan, kundi ng dalamhati. Hindi ito panawagan sa pangangaso, hindi babala. Isa itong pagluluksa paalam. Narinig iyon ni Marco habang nakahiga at alam niya. Pinilit niyang gamitin ang natitirang lakas, itinulak ang sarili pataas gamit ang nanginginig na mga kamay at tumingin palabas ng bintana. "Nandito ako, anak," bulong niya, manipis ngunit matatag ang tinig. "Nandito si Papa." Tumingala si Alpha. Ang sumunod niyang ungol ay mas banayad, parang yakap. Sumunod ang dalawa pang leon, tahimik na nakatayo sa ilalim ng bintana ni Marco. Hindi sila humiga, hindi sila gumalaw. Tumayo lang sila roon ng 10 mahahabang minuto, nakatingala sa lalaking minsang nagpakain sa kanila, nagbigay ng pangalan at nagmahal. Na para bang nagpaalam. Nang sa wakas ay tumalikod sila at lumakad pabalik sa kagubatan, ipinikit ni Marco ang mga mata. Alam niya, iyon na ang huli nilang pagbisita. Siya ay nakita, kinilala, minahal. 3 araw matapos iyon, pumanaw si Marco sa kanyang pagtulog. Umalis siya sa mundong ito nang walang takot, walang pagsisisi. Alam na natupad niya ang pinakamalalim na layunin ng kanyang buhay. Hindi lang ang pagpapalaki ng mga leon, kundi ang patunayan ang isang bagay na maging ang agham ay hirap ipaliwanag, na ang pagmamahal kapag ibinigay ng buong buo ay nag-iiwan ng bakas na hindi nabubura ng panahon. Inilibing si Marco sa maliit na sementeryo ng São Bento do Campo sa tabi ni Elena sa lilim ng isang matandang puno na naroon na sa loob ng maraming henerasyon. Nagtipon ang buong baryo upang magpaalam. Ngunit may nangyaring kakaiba sa mismong araw ng libing, isang bagay na walang makapagpaliwanag, ngunit walang sino man ang kailanman makakalimot. Habang nagsisimula ang seremonya, lumitaw ang 3 leon sa burol na tanawang sementeryo. Nakatayo silang magkatabi, hindi gumagalaw, ang kanilang anino ay naka-frame sa langit, walang narinig na tunog, walang ungol, walang galaw, tanging katahimikan, paggalang. Nanatili sila roon sa kabuuan ng libing, parang mga bantay na hinubog ng lupa, tahimik na pinapanood habang inihahatid si Marco sa kanyang huling hantungan. Sa tabi ng babaeng minsang humimlay sa kanila sa kanyang mga braso. Saksi ang buong baryo, walang takot, tanging pagkamangha, ang uri ng pagkamangha na nararamdaman mo lamang sa harap ng isang bagay na sagrado. Sa sandaling iyon, ang mga leon ni Marco ay hindi na basta mga mababangis na hayop. Naging bahagi na sila ng pagkakakilanlan ng São Bento do Campo, mga buhay na sagisag ng isang katotohanang matagal nang ibinubulong ng kalikasan, ngunit bihirang makita ng ganito kalinaw na ang pagmamahal at pasasalamat ay walang hangganan. Sa mga buwang sumunod, inorganisa ni Dr. Valeria ang isang pambansang paggunita kay Marco, isang makaagham at emosyonal na parangal na dinaluhan ng mga mananaliksik, estudyante at mga tagapagtaguyod ng kalikasan. Tinipon niya ang bawat tala, bawat recording, bawat ulat ng pag-uugali ng mga leon at inilathala ang buong kwento ng kaso. Sa kanyang huling ulat isinulat niya, pinatunayan ni Marco Herrera na ang mga ugnayang binuo mula sa tunay na pagmamahal ay hindi nasisira. Ipinakita niya na ang mga hayop, kahit pa ang pinakamabangis, ay may kakayahang magpasalamat, kumilala ng pamilya at magluksa sa pagkawala. Hindi lang ito biyolohiya, ito ay pamana. Ang bukid ni Marco sa tulong ng komunidad at ng interes ng publiko ay ginawang isang permanenteng sentro para sa edukasyong pangkalikasan. Nanatili ang bahay gaya ng iniwan niya, buo pa rin ang balkonahe, nasa sulok pa rin ang kanyang duyang silya nakaharap sa bakuran.
inaalagaan linggo-linggo ang hardin at ang shawl ni Elena ay tahimik na nakasabit sa pako sa may pintuan. At tuwing Huwebes, nang walang palya, nag-uulat ang mga tagabantay ng presensya ng 3 leon malapit sa lugar. Minsan tumatambay sila sa ilalim ng puno ng jacaranda. Minsan nagiiwan sila ng bato o buto o sanga malapit sa balkonahe. At paminsan-minsan, kapag tahimik ang hangin, tila maririnig sa ere ang tinig ni Marco, mahina ngunit malinaw na bumubulong. Maligayang pagbabalik mga anak, dito pa rin ang tahanan ninyo.